Nagtungo kaninang umaga sa Pasay Regional Trial Court ang actress-comedian na si Rufa May Quinto para maghain ng piyansa. Yan ay matapos siyang magpalipas ng gabi sa National Bureau of Investigation kasunod ng pagsuko niya kahapon kaugnay sa kasong isinampa sa kanya bilang endorser ng isang skincare company. Balitang hatid ni John Consulta. Hi! Welcome to me in the Philippines. Yes, I surrender myself. Paglapag ng eroplanong sinakyan ng aktres na si Rufa May Quinto mula San Francisco, California sa Amerika, sinilubong siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama ang kanyang abogado. Mula sa NAIA sa Pasay, diretso sila sa head office ng NBI para sumuko. Kamusta po kayo, ma'am? How are you? Okay naman, medyo pagod kasi galing US. At Matapos dumaan kay NBI Director Jaime Santiago, prinoseso ang mga papeles kaugnay sa kanyang pagsuko. biktima din po tayo, Mike, boss. kaya lahat haharapin, go, go, go. Hindi maganda kasi reputasyon ko na yung sinisira dito. Kaya rin haharap ako para i-clear ko yung name ko. Sa totoo lang, dapat ang hanapin nila yung may-ari. Wala naman akong kinalaman sa kanila. Hindi ko naman sila na-meet o nakilala. In fact, ako din, hindi rin ako nabayaran. Hanggang bounce lahat ng cheque. Ayon kay Rufa May, biniktima rin siya ng kumpanyang Dermacare nang kunin siyang endorser. Yung pumirma ako, tapos first down, talbog. Second down, talbog. So, puro bounce. Hanggang sasabi, sorry. Kinancel din nila ako as endorser. Presumed innocent unless proven guilty. Kaya binibigay naman natin sa kanya yung assistance. Hindi naman siya pusakal na kriminal. Ayun. At sabi ko sa agents ko, tulungan nyo, makapagpiyansa, asistihan nyo. No? Ay, hindi tayo nang iipit ng tao kahit sino pa man siya. Mula NBI sa Pasay, nagtungo ang grupo ng aktres sa Pasay Hall of Justice para maghain ng piyansa. We were posting bail, almost done na sana kami. Biglang sumama yung pakiramdam ni Miss Rufa May Quinto. Medyo nag-shoot up yung blood pressure niya. Probably due to stress or jet lag, yung pagod. But I think it's stress. We will continue the bail process first thing in the morning. Disyembre noong nakaraang taon nang kumpirmahin ng kanyang abogado ang warrant of arrest ng Pasay RTC laban kay Rufa May sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code, kaugnay ng kanyang pagiging endorser ng Dermacare. Sangkot umano siya sa pagbebenta at pag-aalok ng security sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Dermacare ukol dito. Apila ng aktres, huwag sana siyang husgahan at pakinggan muna ang buong kwento bago maniwala. Sana i-highlight nyo kung sino ba yung kawatan dito. Hindi porkit artista, ikaw na yung laging nasa news. Diba? Ibig sabihin, kailangan malinaw na hindi lang po ako, hindi yung mismong may-ari ang dapat habulin. Dawit din sa kaso ng Dermacare ang artista at businesswoman na si Neri Naig Miranda, asawa ni parokya ni Edgar frontman Chito Miranda. Dinakip si Neri pero pinalaya rin matapos kanselahin ng korte ang arrest warrant laban sa kanya. Hindi raw na ipagbigay alam kay Neri ang tungkol sa preliminary investigation ng Office of the City Prosecutor ng Pasay. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ng piyansa si Rufa May Quinto ngayong umaga sa Pasay RTC para sa 14 na counts ng kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Sa saglit na panayam sa media, nagpasalamat ang aktres sa mga taga-suporta at hindi pa rin nakalimutang magbiro. How are you, ma'am? Mabuti naman. Ito, todo na to. Thank you for joining.